At mula naman sa edukasyon, dumako tayo sa edukasyon para sa road safety. Alam naman natin na napakaraming kotse dito sa ating bansa. So sobrang daming drivers dito sa Pilipinas. Importante talaga ang safe driving. So awareness talaga Yes. nila doon. So May is Road Safety Month. So masaalamin natin ang mga detalye tungkol dito kasama ni Dr. Carito Cairo, ang Violence and Injury Prevention Manager ng Disease Prevention and Control Bureau. Good morning po. Good morning, Carla. Good morning, Jules. Good morning sa mga bosses natin. Hi, good morning, sir. Okay, sir. So first up, para syempre mabigyan ng kaalaman yung mga kababayan natin, ano ba itong tinatawag natin na Road Safety Month? Okay, yung Road Safety Month, nagsimula pa yan nung panahon pa ni former President Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng Presidential Proclamation number 115A, kung saan dineclare ang 1967 bilang Safety, Promotion, and Accident Prevention Year. And then every year thereafter, observe na siya. Okay? So every month may corresponding, let's say, activity. But for the month of May, andun yung Road Safety Month. Okay, so parang hindi lang ito during May, parang whole year, merong mga different activities per month. But nakafocus every May yung road safety. Okay. But let's say April, nakalagay yung Vacation Hazards Awareness Month. Okay. Ganon. Tapos June, yung yung Water Transportation Safety Month. So for the month of May, for Road Safety Month, alam mo yung mga activities na maaabangan natin? Okay, for this month, may scheduled Road Safety Forum kung saan yung multiple interagencies magkakaroon ng summit to talk about the Philippine Road Safety Action Plan 2011 to 2020. Bali, pattern siya after the UN Decade of Action for Road Safety 2011 to 2020. So, bawat agency may kanya-kanyang task, may kanya-kanyang assignment. Like sa DPWH, nakasign sa kanila yung safer roads, yung ligtas na kalsada, kung paano gawing ligtas yung kalsada. Tapos yung sa DOH naman, yung post-crash care. Pag may aksidente, dapat may mga first responders. Right. Alam mo ba, Carla, isa raw sa mahakbang para siyempre matugunan yung mga nagaganap na mga aksidente sa kalsada, yung pagsasabatas nitong Republic Act 586 o yung Drunk and Drug Driving Act of 2013. So sir, ano ba yung mga brief elements sa kailangan malaman ng mga boss natin? Okay, yung sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, yung RA 10586, kakasign lang siya nitong April 2014. Bali, tatlong ahensya ang involved, yung DOH, yung DOTC, saka yung DILG, courtesy of NAPOLCOM. So nagawa na yung implementing rules and regulations. And then, anytime soon, ipapublish sa newspaper, and then 15 days from the time of publication, effective na siya. So, nakalagay sa implementing rules and regulations ng batas na yon na lahat ng drivers under the influence of alcohol and under the influence of drugs and other similar substances, pwede na silang parusahan. Criminally liable na sila. Ano po yung mga parusa na may expect pag nahuli under this law? Okay, ika-categorize natin sila sa So, pag yung isang driver nahuli, let's say, probable cause dapat bago i-subject sa alcohol breath analyzer test na tinatawag. So, pag naka-violate siya ng traffic, may traffic violation, tapos may probable cause ang law enforcement officer na under the influence of alcohol yung driver, wala namang physical injuries or wala namang homicide involved, pwede siyang kasuhan ng 3 buwan na pagkakabilanggo at pagbungultahin siya ng 20,000 hanggang 80,000 pesos. Okay. Plus, kung non-professional driver's license holder, i-suspend or yung license niya suspendido for 12 months, first conviction. Second conviction, perpetually revoke ng kanyang license. So pag sinabi perpetually revoke, hindi na siya makakakuha ng driver's license. That's for the non-driver's license. But pag sa professional driver's license, first conviction pa lang, perpetually revoke na ang kanyang lisensya. Ganoon katindi yung batas na to. Yung driver naman, may involved na physical injuries, may nasaktan siya. Okay? Let's say,
may napilayan siyang pedestrian, Patong-patong ngayon. may corresponding penalty din yon. Bukod sa 3 buwan na pagkakabilanggo, i-apply din yung revised penal code. Okay. Plus, yung penalty na 100,000 to 200,000 pesos. Plus, yung sa license, revocation or suspension, depende. Then sa third category, pag may napatay siyang pedestrian na napatay, may homicide na involved under the influence of alcohol or under the influence of drugs, ano siya, applicable pa din yung revised penal code Okay. plus yung 300,000 to 500,000 pesos na penalty plus yung sa license revocation. Alright. Sir, since newly signed law lang siya, no, though obviously na-publish rin naman sa mga newspapers, so ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ng implementing agencies para syempre mas mapalawak pa yung awareness ng mga drivers natin, mga motorists natin hinggil dito sa batas na to? Yung Land Transportation Office, i-educate nila yung lahat ng nag-renew ng kanilang lisensya plus sa mga bagong aplikante ng driver's license. I-educate sila about this law, Anti-Drunk and Drug Driving Act, tsaka iba pang safety measures like distracted driving, yung mga ganun. So, ngayon po ba, ito ba yung leading cause of accidents, itong drunk driving? Or what are some of the other causes pa? Okay, base kasi sa datos na nakuha ng Department of Health sa pamamagitan ng Online National Electronic Injury Surveillance System at sa Philippine Network for Injury Data Management System. Yung Philippine Network for Injury Data Management System, kasi ano yun madaming agencies ang involved. Yes. DPWH, DOTC, MMDA, even the PNP, Highway Patrol Group. So pinagsama-sama namin lahat ng datos, kinosolidate ang Department of Health. So lumalabas, road traffic injuries ang number 1, okay, cause of injuries. At ang number 1 risk factor, use of alcohol. Okay. Alright. Since Carla, no, syempre, bukod sa mga motorista, bahagi rin ng mga kalsada, may mga pedestrian lanes tayo, so may mga tumatawid din dyan. So sir, bahagi rin po ba ng sakop nito Road Safety Month yung mga makababayan natin na tumatawid sa mga pedestrian lanes? Ano po yung mga rights na syempre kailangan nilang malaman? At yung mga kailangan nilang impormasyon na kailangan maisa-isip din? Okay, unang-una, ang leading agency dyan is yung DPWH. Okay, dapat i-assure nila na lahat ng kalsada may pedestrian lane, di ba? Kumaga, ligtas yung pagtawid ng mga pedestrians. Ang una-una, dapat talaga tatawid lang sa tamang tawiran yung mga pedestrians. Okay? Yung mga commuters naman, sasakay lang sa tamang sakayan. Kasi minsan, kahit saan-saan lang sila sumasakay, nahagip na sila ng mga sasakyan. Kahit may harang pa sa island, So, tamang tawiran, tamang sakayan. Yun lang. Bali, sundin lang nila yung batas. No jaywalking. Kaya lang, hindi naman nila sinusunod ng batas. Isa sila din ang may kasalanan. Bali, ang road safety kasi responsibility yan ng bawat isa Hindi lang motorista, pati road user. Okay? Lahat kasi involved Hindi pwedeng nag-iingat lang yung motorista, pero yung pedestrian hindi nag-iingat. Di ba? You know, tama yun kasi parang cooperation talaga, hindi driver siya may kasalanan or yung mga tumatawid. Kasi minsan nga parang nakikita natin maraming pasaway. Bigla tatawid na lang bigla. Yeah, or hihinto sa gitna, sasakay. Parang hindi talaga dapat yun. Siguro dapat maalala natin na lagi tayong sumunod sa batas. So sir, ano po ba yung comment nyo dito sa law so far? Parang how is it going? Yung Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, ang purpose lang naman ng law na to is hindi naman takutin. Yeah. Bali, ma-discourage ang mga drivers, nating boss, na wag uminom o wag uminom ng pinagbabawal na gamot bago magmaneho. Okay? Kasi makaka-apekto talaga yan sa concentration, sa reflex na kailangan sa driving. Ngayon, kung hindi maiwasang uminom, huwag silang magmaneho. Ganun lang kasimple. Pahinga na lang muna. Tsaka yung ibang gamot na ininom nila, like maintenance medications na tinatawag, konsultahan mo na nila yung doktor nila kung makaka-apekto sa pagmamaneho nila. Alright. Ngayon, so sana lahat ng mga boss na nanonood ngayon na syempre, usually umiinom din Friday night or Saturday night. Siyempre, kailangan tuloy-tuloy pa rin naman yung batas. Hindi rin naman nagpapahinga yung mga batas na yun kahit na may mga fun nights tayo. Pero anyway, sir, bakit ba may ginagawa itong Road Safety Month? Ano bang may historical basis ba to? Dito ba pinakamaraming mga aksidente or what? Ang ina-assume lang namin dyan kaya ginawa nung panahon ni former President Ferdinand Marcos yung May kasi, di ba, vacation.
So usually, ang dami nagta-travel. So kung madami nagta-travel, pwedeng madaming road accidents. So yun lang yung ina-assume natin. Dahil sa vacation time, summer time, maganda, dami nagta-travel by land. Sir, na-mention mo earlier nga, yung pagkuha ng lisensya, parang meron ng additional ngayon na parang seminar or parang lecture, hindi lang yung exam na. Is this already ongoing? Yun ang kailangan nating tiyakin pa sa Land Yes. Transportation Office kasi yan yung kanilang responsibilidad. Okay, talagang importante yun, no, na meron ka ring lecture. Kasi minsan, parang not everyone goes through driving school Actually, kasi. Pwede yung parang kung sino lang yung nagturo sa'yo, tapos kukuha na ka ng lisensya. So it would be nicer kung medyo mas strict rin yung mga rules. Talagang alam natin yung quality ng ating mga drivers. So, yung mahalaga dyan, Carla, aside from the motorists, gaya ng binanggit mo kanina, kailangan yung mga pedestrians din, di ba? Lahat ng mga tao na gumagamit din ng roads, aside from the drivers, kailangan aware din sila dun sa mga basic rules. Na, syempre, hindi lang naman kasalanan, let's say, kung magkaroon ng traffic or may mabangga, hindi lang kasalanan ng drivers yun. You know, yung worst yung nakikita ko pag may tumatakbo sa EDSA. Parang, bakit nyo gagawin? Or even Commonwealth, Carla. Commonwealth, the biggest road Fun in run, no? Ay, minsan nga yung mga fun runs kasi usong-uso yan ngayon, no? So usually, malaki yung rerouting na nagagawa tuwing may nagagawang fun run. So sir, baka meron na lang po kayong mga I guess final tips on road safety para sa ating mga viewers. Ayun, sa ating mga bosses, no? Lagi natin tatandaan na yung road safety ay responsibilidad yan ng bawat isa sa atin. Okay? Lagi nating isipin yung mga mahal natin sa buhay. Pahalagan natin yung buhay natin. Kasi pag pinapahalagan natin yung buhay natin at yung mga mahal natin sa buhay, ganun lang kasimple. Ang pag-iingat, isang responsibilidad. So, ilang. Okay. Alright, so maraming salamat, sir. No? At least, Carla, ngayon, sa mga boss natin, ngayong first day, work day ng work week, no? Marami natutunan yung mga boss natin hinggil nga dito sa issue na to. Yes, of course, that was Dr. Clarito Cairo from ang Violence and Injury Prevention Manager from the Department of Health. Thank you so much. Thank you. Alright.